hindi man lang tumitingin sa mga magulang niya. Nakatulala lang ito sa plato niya. Dapat lang, hindi kami nagpapakahirap ng mama ko para lang mangulelang ka. Tugon pa ni Arnold. Lilim na nagsara ang kamao ni Tiffany sa ilalim ng lamesa. Gusto niyang isumbong ang ama niya, pero ayaw niya rin namang masira ang pamilya nila ng dahil sa kanya. Tahimik na nagsimula ang kainan ng mga sandaling yon. Habang tinitingnan ni Tiffany ang kanyang ama, nakakaramdam siya ng puot. Kung umasta kasi si Arnold ay parang wala itong ginagawang kalukuhan. Bumuntong hininga na lamang si Tiffany. Pinipigilan niya ang kanyang sarili na madulas ang dila. Hindi pa niya kayang magsabi ng totoo dahil hindi pa rin niya kayang makitang nasasaktan ng kanyang ina. Matapos ang paghaharap sa kainan, naligo na agad si Tiffany para maghanda sa pagpasok. Masyado pang maaga pero gusto na lang niyang umalis ng kanilang bahay. Nasa harapan pa lang siya ng school nila, nakaramdam na agad siya ng pagkailang. Hindi niya rin kasi alam kung paano niya haharapin ang kaibigang si Grace. Natitiyak niya kasi na magtatanong yun tungkol sa kanila ni Diego. At yun ang isa sa mga bagay na ayaw na muna niyang pag-usapan. Umupo na lamang muna siya sa gilid habang dinadaing pa rin ang pagsakit ng kanyang pagkababae. Mahapdi-hapdi pa rin yun at para siyang lalagnatin. Hindi na niya alam ang gagawin niya. Wala siyang ganang pumasok. Wala rin siyang lakas para kumausap ng tao. Aalis na sana siya nang makita niya si Grace na kabababa lang ng tricycle. Nanatili lang siya sa kinauupuan niya dahil ang akala niya ay makikita siya ng kaibigan doon. Pero nilagpasan lang siya ni Grace. Papasok na sana si Grace sa gate nang subukan niya yung tawagin. Pero hindi siya nito nilingon. Malabong hindi siya narinig ni Grace dahil hindi naman malayo ang distansya niya mula roon. Isa pa, hindi rin naman karamihan ng mga estudyanteng nasa harapan ng gate. Sa hindi malamang dahilan, mas lalong nawala ng gana si Tiffany. Wala siyang ideya kung bakit hindi siya pinapansin ng tinuturing niyang best friend. Pinipilit niyang isipin kung may nagawa ba siyang hindi maganda. Pero wala siyang maalala. Hindi pumasok si Tiffany. Naglakad lang siya palayo sa kanilang school at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Habang nasa gilid ng kalsada, bigla niyang nakita si Diego na papasakay. Presko lang na naglalakad habang nakasando lang. Iiwasan na sana ni Tiffany ang binabidyo. Pero hinabol siya nito. Tiffany, sandali lang! Hinawakan siya ng lalaki sa kamay. Agad niya namang pinawi ang kamay niya at tinignan ng masama si Diego. Ano ba? Bakit ka ba umiiwas? Tanong ni Diego. Tinatanong mo pa talaga? Oo, hindi ko alam kung bakit eh. Natatawa pa si Diego. Hindi mo alam? Wala kang natatandaan kung anong ginawa mo sa akin habang niloloko ko. Namumula ng mata ni Tiffany dahil malapit na itong umiyak. Ayun ba? Yung nangyari sa atin? Hindi naman kita tatakasan ha. Ako pa rin naman ang boyfriend mo eh. Mahal pa rin naman kita. Break na tayo. Uy, bakit naman? Sinabi ko sa'yo na ayaw kong gawin yun sa'yo kasi hindi pa ako ready sa ganun. Bata pa ako. 13 pa lang ako. Pero anong ginawa mo? Ginawa mo pa rin. Ginawa mo yun habang mahina ako. Wala kang puso. Napakamanyakis mo. Ayoko na sa'yo. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Walang hiya ka. Isang malakas na sampal ang natanggap ng binatilyo mula kay Tiffany. Nagulat si Diego. Akmang gaganti ito pero tumakbo na paalis ang dalagita. Kung saan-saan siya pumunta, walang tiyak na direksyon. Basta ang gusto lamang ni Tiffany ay makalimot sa lahat ng problemang dinadala niya. Makalipas ang 3 buwan, kahit nalugmok at parang pakiramdam ni Tiffany ay mag-isa na lang siya, itinuloy pa rin niya ang kanyang pag-aaral. Kapansin-pansin na ang pagbabago sa kanya. Bumaba ang mga grado niya at nawala na rin siya sa top 10 students. Nagtataka na ang lahat ng guro sa kanila. Kahit ang mga kaklase niya ay hindi rin makapaniwala na bigla na lang bumaba ang grades niya ng gano'n. Si Grace naman ay hindi na rin siya pinapansin. Sinusubukan niya yung tanungin pero wala namang sinasabi sa kanya ang kaibigan niya. Ano bang problema mo, Tiffany? Bakit wala ka na ngayon sa top 10? Napaka-imposible naman na bumaba ang rank mo ng ganyan kung nag-aaral ka ng maayos. Magsalita ka nga. Galit si
Glenda habang magkakaharap sila sa sala sa mga sandaling ito. Nakaabot na kasi sa parents niya ang pagbabago sa kanyang mga grado. Salita ka! Bakit bumaba ang grades mo? Anong ginagawa mo sa school niyo, ha? Hindi naman nakatiis si Arnold. Inambalos niya ng hawak niyang sinturo ng dalagita. Tinamaan si Tiffany sa hita pero parang namamanhid na yon. Tulala lang ang dalagita habang tumutulo ang luha. Siguro naglalandi ka, no? Siguro nagbo-boyfriend ka kaya nawala ka sa focus. Akin na nga ang cellphone mo. Tinagaw ni Glenda ang cellphone ni Tiffany. Hinayaan na lang din yun ni Tiffany, tutal unti-unti na rin namang lumilitaw ang sekreto niya. Binasa ni Glenda ang mga text message. Unang bumungad sa babae ay ang pangalan ni Diego. Nang pasagaan ni Glenda ang conversation ni Tiffany at ng binatilyo, nanlaki ang mata ni Glenda dahil hindi ito makapaniwala. Tiffany, anong mga ito? Tanong ni Glenda. Sumagot ka! Dagdag pa nito. Nanatiling tahimik si Tiffany habang nakatulala. Hindi ito tumitingin sa mga magulang niya. Ano bang meron dyan? Akin na nga yan. Inagaw naman ni Arnold ang cellphone. At nang makita nito ang mga nasa inbox, pagalit nitong binato ang cellphone at saka lumapit kay Tiffany. Hinawakan ni Arnold sa kwelyo ang dalagita. Buntis ka? Sumagot ka! Sa galit nito'y halos makaladkad ni Arnold ang dalagita hanggang sa tapat ng kanilang bahay. Inuulak niya yung sa kanilang bakuran at napaupo naman si Tiffany. Tiffany, bakit ka naman nagpabuntis? Ang bata-bata mo pa, pambihira ka naman. Umiyak-iyak at gigil na rin na sabi ni Glenda. Sinampal naman ni Arnold ang dalagita. Hindi pa yung titigil kung hindi ito inawat ni Glenda. Lumayas ka rito. Hindi ko kailangan ng isang katulad mo na bata pa lang lumalandi na agad. Bahala ka sa buhay mo na buhayin mag-isang batang yan. Hindi namin kikilalaning miyembro ng pamilya ang batang yan. Tinatakwil ka na namin. Sabi pa ni Arnold. Lumayas ka rito, Tiffany. Nakakadismaya ka. Dagdag pa ni Glenda. Kinuha ni Glenda ang mga damit ni Tiffany at inihagis. Isa-isa naman yung dinampot ng dalagita at nilagay sa eco bag. Wala na siyang nagawa kundi umalis na lamang ng kanilang bahay. Parang nawala ng dangalang dalagita sa mga sandaling ito. Lahat ng tingin sa kanya ng mga kapitbahay ay para siyang hinuhusgahan. Para siyang hinuhubaran ng dignidad. Kumalat sa buong lugar nila ang tungkol sa maaga niyang pagbubuntis. Umabot na rin yun sa buo nilang eskwelahan. At sa ilang araw pa lang na nakakalipas, parang lahat na ng taong kilala niya ay alam na rin ang pagdadalang tao niya. Pakiramdam niya, wala na siyang kasama. Mag-isa na lang niyang nilalabanan ang lahat ng pangungusga at panlalait. Kahit si Grace ay bigla na lang din siyang nilalayuan. Si Diego naman, paulit-ulit niya yung hinahanap. Pero hindi sinasabi sa kanya nila Peter kung saan yun nagtatago. Dumaan pa ang 2 buwan. 5 buwan na ang siya ni Tiffany. Natiis niya ang buhay sa lansangan. Nakakasalba siya sa araw-araw kahit madalas ay tinapay lang ang kinakain niya. Pero dumating na rin siya sa punto na hindi niya na kinakaya. Lalo na nang dumating din ang isang malakas na bagyo. Sobrang lakas ng hangin at ulan. Bumalik siya sa bahay nila. Magmamakaawa siya sa mga magulang niya na tanggapin siya ulit. Pumasok siya sa gate nila at dali-daling lumapit sa main door. Basang-basa siya noon at lamig na lamig. Paulit-ulit niyang kinatok ang pintuan. Agad naman yung bumukas at bumungad ang mag-asawang Arnold at Glenda. Papa, Mama, patawarin niyo na po ako. Nakikiusap po ako sa inyo. Tanggapin niyo po ako. Wala na po akong ibang matutuluyan. Masyado pong malamig sa labas. Kawawa po kami ng baby ko. Sige na po, nagmamakaawa po ako sa inyo. Kahit nautos-utusan niyo na lang po ako rito sa bahay. Kahit na kanin lang ay pakain niyo sa akin. Kahit sa banyo na lang po ako matulog. Tatanggapin ko po. Basta tanggapin niyo na lang po ako. Nakikiusap po ako. Sabi ni Tiffany. Hinawakan niya pa ang hika ng kanyang ama habang nakalungkot siya. Pero inalis lang din yun ni Arnold. Hindi makikitaan ng kahit anong awa ang ama niya. Matalim ang tingin nito sa kanya. Mama, pakiusap, pakain po. Alam mo kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ko. Naging ina ka rin naman, Mama.
lang sa malayo si Glenda at hindi ito nagsalita. Ako ang masusunod dito. Kaya kung anong sasabihin ko, walang magagawa yung mama mo. Hindi kita tatanggapin dito. Lahat ng pangarap namin ng mama mo ay naglaho dahil sinuway mo kami. Nawalan na kami ng pag-asa sa buhay. Kaya mabuhay kami mag-isa. Hindi na pinapapatuloy sa bahay na ito. Maangas na sabi ni Arnold. Hindi ko naman po ito ginusto, Papa. Biktima lang din po ako. Bakit po ayaw niyong pakinggan ang kwento ko para malaman niyo na hindi ko po ito kasalanan? Manahimik ka na. Umalis ka na rito. Wala na kaming pakialam sa'yo. Layas! Papa, Mama! Padabog na sinara ni Arnold ang pintuan. Naiwang nanginginig si Tiffany sa labas ng kanilang bahay. Wala na siyang nagawa kundi ang lisanin na lamang ang lugar na yon. Sa gitna ng malakas na ulan ay naglalakad ang dalagita. Hawak-hawak niya ang tiyan at dinadalangin na sana ay walang masamang mangyari sa bata. Pero sa halos 3 oras niya ng paglalakad, hindi na rin niya kinaya ang ginaw. Bigla na lamang siyang tumumba sa gitna ng kalsada. Ang huling nakita ni Tiffany ay mayroong isang sasakyan na huminto sa gilid niya. Tila isang mahabang pagtulog ang nangyari. Nagising na lamang siya na nasa loob na siya ng maaliwalas at malawak na silid. Maliwanag doon, malayong malayo sa ilalim ng tulay na madilim na nagsilbi na rin niyang tahanan. Nasaan ako? Tanong ni Tiffany. Pipilitin pa sana niyang bumangon pero pinigilan siya ng isang nurse. Lumapit sa kanya ang matandang babae. Mukha itong mayaman dahil sa dami ng alahas na suot-suot nito. Iha, nandito ka sa ospital. Ospital? Ayoko rito. Wala po akong pambayad sa ospital na to. Natatarantang sabi ni Tiffany. Don't worry, ako ang may-ari ng ospital na ito. Wala kang dapat na bayaran. Nakangiti namang sabi ng matanda. Kumalma na rin si Tiffany noong mga sandaling yon. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at naiyak na lamang siya nang maramdaman na parang wala na siyang dinadala. Anong nangyari sa baby ko? Nanginginig ang tinig na sabi ni Tiffany. Huminga ng malalim ang matandang babae. Hinawakan nito ang namamayat na kamay ni Tiffany. Iha, bumitaw ang bata. Hindi niya kinaya. Sabi ng doktor, dahil yun sa kakulangan ng nutrisyon. Mahina rin ang katawan mo kaya hindi talaga mabubuhay ang bata. I'm so sorry dahil napagdaanan mo ito. Huwag kang mag-alala. I will help you para makabangon ka. Sabi ng matanda. Lalong napahagulhol si Tiffany. Pakiramdam niya noong mga sandaling yun ay isa na siyang walang kwentang ina. Magdamag na umiyak ang dalagita. Pagkatapos, hinaya siya ng matandang babae na umuwi sa tinitirhan nito. Agad namang pumayag si Tiffany. Desperada na rin kasi siyang mabuhay. Ayaw niyang mawala na lang sa mundo nang wala man lang mapapatunayan sa sarili niya. Kinabukasan lang din ay dumating na rin sila sa mansyon. Habang nakasakay sa wheelchair, nagpakilala na ang matanda sa kanya. Ang pangalan ko ay Marieta. Karamihan sa mga nakakakilala sa akin ay tinatawag akong Miss Marieta. Pero ikaw, pwede mo na lang akong tawaging Mama Marieta o Lola Marieta kung gusto mo. Matanda na rin naman kasi ako. 60 na ako eh. Ito namang kasama ko palagi ay si Mang Jun. Siya ang assistant ko sa lahat. Yung mga kasambahay, si Aling Pe, si Marilyn, si Elena, Joanne, Janice, Amanda, at si Luna. At si Henry, kaedad mo lang din siya. Kagaya mo, nakita lang din namin siya sa lansangan. Dinala ko rito dahil gusto kong tulungan. Nasa kwarto lang siya. Mamaya ipapakilala ko rin siya sa'yo, ha? Sa ngayon, dadalhin ko sa kwarto para makapagpahinga ka, okay? Bakit po ang bait-bait mo sa akin? Hindi mo naman po ko kilala. Hindi mo naman po ako paano-ano. Sabi ni Tiffany. Kaya, tulad din ako nung araw. Sa lansangan lang din ako palagi labol. Kaya alam ko kung anong pakiramdam. Ayoko maranasan yung mga bata. Kaya ito, tinutulungan ko kayo. Gusto kong makita niyo ang ikalawa ninyong buhay. Inaplos pa ng matandang babae ang
Tiffany sa magiging kwarto nito. Nang mag-isa na lang siya roon, ay bigla niyang naisip ang ginawang pagkabul sa kanya ng kanyang ama. Nakaramdam siya ng galit. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit ganun na lang ang galit ni Arnold sa kanya. Samantalang siya dapat ang magalit dahil ang ama niya mismo ang sumisira sa pamilya nila. Habang nagbumuni-muni ng nakahiga, nakita niyang biglang bumukas ng bahagya ang pinto. Isang batang lalaki ang dumungaw roon. May kulay pa ang buhok no na parang mga batang tambay sa ilalim ng tulay na humihit-hit ng rugby. Sino ka? Tanong ni Tiffany. Sabi ni Mama Marieta, puntahan daw kita at magpakilala ako. Ako nga pala si Henry. Wala na rin ako mga magulang eh. Nakita lang nila ako sa ilog nung nakaraan. Niyaya nila ako. Sumama ako agad kasi mukhang marami silang pagkain eh. Ikaw, sino ka ba? Sabi ni Henry at tuluyan ang pumasok ng silid. Tiffany ang pangalan ko. Nakita naman nila ako sa gitna ng ulan na walang malay. Pinalayas ako ng parents ko kasi maaga akong nabuntis. Tapos kanina nawala na yung baby ko. Sagot naman ng dalaga. Buti ka pa nga, may mga magulang ka pa eh. Ako wala na. Alam mo, Henry, mas maganda nang walang magulang kaysa may mga magulang ka nga. Pero kagaya naman ng mga magulang ko, wala silang ibang tingin sa akin kundi bagay na magagamit nila para matupad lang yung pangarap nila. Sa bagay, pero ngayon nandito na tayo. Hindi na tayo maghihirap. Magpakabait lang daw tayo. Magiging maganda ang buhay natin dito. Pwede ba tayong maging magkaibigan ha? Inilahad ni Henry ang kanyang kamay. Lumapit ka kaya rito? Hindi naman kita maabot eh. Sabi ni Tiffany. Bakit? Hindi ka ba makatayo? Tanong naman ni Henry. Nagpapahinga ako. Pagagaling ko lang ng ospital. Kaya ikaw ang lumapit. Sabi ni Tiffany at tumira pa ito. Agad namang lumapit si Henry at nakipagkamay. Nakangiti pa ito sa dalagita. Noong mga sandaling yun, pakiramdam ni Tiffany ay meron na siyang bagong kakampi. Masaya ako kasi magkaibigan na tayo, sabi ni Henry. Sa araw na yun mismo nabuo ang pagkakaibigan ni Tiffany at Henry. Ang mansyon na yun ang nagsilbi nilang mundo. Sa mga sumunod na araw, unti-unti na rin nagiging komportable si Tiffany. Mababait ang mga tao sa paligid niya. Tinuturing siyang tunay na pamilya. Walang panguhusga. Walang kahit na anong pangungutya at pang-aabuso. Nagawa na rin ni Tiffany na ikwento kay Marieta ang tungkol sa nangyari sa kanya. Mula sa ginawa sa kanya ni Diego hanggang sa pagpapalaya sa kanya ng kanyang magulang. Masaya si Tiffany kasi kahit sobrang saklap ng nangyari sa kanya, hindi man lang niya naramdamang nandidiri sa kanya ang matanda. Huwag kang mag-alala, iha. Habang nandito ka sa akin, walang mang-aapi sa'yo. Ituring niyo na rin akong tunay na nanay o lola. Sabi ni Marieta sa kanya habang inaayusan siya nito sa harapan ng salamin. Buti pa po kayo na hindi naman ako kadugo. Napaparamdam niyo sa akin na hindi ako walang silbi. Tugo naman ni Tiffany. Hinaplos naman ni Marieta ang kanyang buhok at ngumiti sa kanya ng malapad. Lahat ng tao sa mundo ay may silbi. Kaya ikaw, kung mong iisipin ang bagay na yun, marahil hindi mo pa nakikita kung anong papel mo sa mundo dahil masyado ka pang bata. Pero ngayong nandito ka na sa akin, nasisiguro kung unti-unti mong malalaman kung ano ba talaga ang misyon mo rito sa mundo. O sige na, sumunod ka na lang sa sala ha. Malilate na tayo sa misa. Naglakad na palabas ang matanda. Naiwang nakatingin ang dalagita sa harapan ng salamin. Ngumiti siya ng bahagya. Kinakapapala niya ang pisngi. Napangiti siya ng mapagtanto na hindi nahumpak ang mukha niya. Tiffany, samantalin mo na ang pagkakataon. Magsimula ka ulit. Kung kinalimutan ka nila, pahalagahan mo ang mga taong nandito ngayon para sa'yo. Nakangiti niyang sabi sa sarili. Matapos makapagayos ay bumaba na rin siya sa sala. Sumakay na sila sa kulay puting sasakyan ni Marieta. Araw yun ng linggo. Yun ang unang pagkakataon na magsisimba silang tatlo. Mama Marieta, hindi po ako marunong magdasal. Nahihiya po akong pumasok sa simbahan. Sabi ni Henry habang sila ay nasa kasagsagan ng biyahe.
Kaya tayo magsisimba para din matutong magdasal. Kaya hindi ka dapat mahiyang magdasal, Henry. Ikaw, Tiffany, marunong ka ba magdasal? Tanong ni Henry. Ngumiti muna sandali si Tiffany. Hindi ako naturuan ng mga magulang ko kung paano magdasal. Pero araw-araw ako nagdadasal, lalo na kapag may mga problema ako. Kasi alam ko, nakikinig siya sa akin. Nagkibit balikat na lamang si Henry. Ilang minuto ang nakalipas. Nakarating na rin sila sa simbahan. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan, nakita agad ni Tiffany ang kanyang ama. Mayroon itong kasamang ibang babae. Nakatalikod ang babae, pero parang pamilyar sa kanya. Hindi lang siya sigurado kung sino. Sa takot na baka makita siya ng kanyang ama, nagtago siya sa likuran ni Marieta. Nakuha naman agad ni Marieta kung bakit parang hindi komportable si Tiffany sa oras na yon. Ma'am June, hindi pala tayo dito. Sa kabilang simbahan na lang tayo. Sabi ni Marieta. Bumalik sila ulit ng sasakyan. Nang nasa loob na sila, mas hindi pang sinipat ni Tiffany ang kanyang ama. Kahit malayo, kitang-kita niya ang ligaya sa mukha ni Arnold. Ngiti na hindi niya na nakikita tuwing si Glenda ang kaharap. Nakarating sila sa simbahan. Nagsimula ang misa ng mapayapa. Pagkatapos nila magsimba, diretso na sila sa isang kainan. Pagdating nila roon, bigla na lamang nakaramdam ng pagkahilo si Marieta. Muntik na itong matumba. Buti na lamang ay agad itong nasalo ni Mang Jun. Hindi na sila natuloy sa kakainan nila. Ospital ang bagsak nila noong mga sandaling yon. Agad namang inasikaso si Marieta dahil pagmamayari niya ang ospital. Nasa hallway lamang ang magkaibigang sina Tiffany at Henry. Pareho silang walang ideya. Tiffany, bakit biglang nahilo si Mama Marieta? Tsaka, bakit yung ubo niya may halong dugo sa kamay niya? Malala bang sakit ni Mama Marieta? Tanong ni Henry. Hindi ko rin alam. Pero ipagdasal na lang natin na sana okay lang siya. Palagay ko talaga may sakit si Mama Marieta eh. Pero hindi niya lang sinasabi sa atin. Bago ka pa kasi dumating, nakita ko na siya umuubo ng umuubo eh. Tapos ngayon, iba na. May dugo ng kasama. Bumuntong hininga na lamang si Tiffany. Habang naghihintay, biglang dumating na ulit si Mang Jun. At ito na nga mismo ang nagsabi sa kanila ng tungkol sa kalagayan ni Marieta. Nalaman ni Tiffany at Henry na mayroong leukemia ang matanda. Malala na raw ito at wala na raw itong pag-asang makasalba pa. Sa madaling sabi, kulang na lang ang mga araw ng matanda. 3 oras ang nakalipas, nakapasok na rin sila sa silid ni Marieta. Hindi ang matanda nang nakita nila ito. Mama Marieta, bakit ka may sakit? May sakit ka pala pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Akala ko ba anak mo kami? Bakit hindi ka nagsasabi? Tanong ni Henry at tumupo pa ito sa gilid ng kama. Uy, mamaya mo na nga kulitin si Mama Marieta. Suway naman sa kanya ni Tiffany. Henry, Tiffany, gusto ko na kapag nawala na ako, mag-aaral kayong dalawa ha. Kailangan ninyo makatapos dahil sa inyo ko ipapamana ang lahat ng yaman ko. Wala naman kasi akong ibang pamilya kundi kayo lang. Kaya magiging mabuting bata kayo. Lahat ng mga paalala ko sa inyo, lahat ng mga payo ko sa inyo, sana lagi ninyong tatandaan yun. Naiintindihan niyo ba ako? Sabi ni Marieta. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Kunti pa lang po ang napagsasamahan natin eh. Sabi naman ni Tiffany. Hinawakan ni Marieta ang kamay ng dalawa. Huminga ito ng malalim at saka muling nagpakita ng ngiting tila na babalot naman ng lungkot. Matanda na ako. Ang makita kong maging maayos ang buhay ng mga batang katulad ninyo ay isa ng senyales na tapos na ang misyon ko rito sa mundo. Sa puntong yun ay tuluyan ng umiyak si Tiffany at si Henry. Hagulgol ang dalawa. Pero tumahan lang din sila nang dumating na ang doktor at sandali silang palabasin. Ilang araw nang nasa ospital si Marieta, habang si Tiffany at Henry naman ay nasa mansyon lang. Paminsan-minsan ay dumadalaw sila sa matanda. Noong una,
Inakala nilang gumaganda na ang pakiramdam ni Marieta. Dahil wala naman silang kaalaman sa mga ganong sakit, akala nila ay gagaling agad ang matanda sa simpleng pag-inom lang ng gamot. Pero nang gabing nagbabasa ng libro si Tiffany at Henry sa kanilang maliit na library sa mansyon, isang masamang balita ang dumating sa kanila. Nagtataka na lamang si Tiffany at Henry nang makitang nag-iiyakan na ang mga kasambahay. Pati na rin si Mang June ay humagulgol na rin. Uy, Tiffany, si Mama Marieta daw wala na. Hala, di ba okay na siya nung huling punta natin sa kanya? Paano nangyari yun, Tiffany? Sabi ni Henry at nagsimula na rin itong umiyak. Hindi na nakapagsalita pa si Tiffany. Hindi niya rin kasi alam ang kanyang sasabihin. Natulala na lang siya habang umiiyak. Naging mabilis ang mga pangyayari. 2 araw lang ang naging lamay ng matanda at inilibing na rin ito. Kagaya ng pinangako ni Marieta, kay Tiffany at Henry nito ipinangalan ang mga ari-ariang naiwan nito. Si Mang June ang kanilang magiging guardian. 12 taon ang lumipas. Nag-aral at nakapagtapos si Tiffany ng kanyang pag-aaral. At ngayong siya ay isa ng ganap na adult, ang pinagkakaabalahan niya na ay ang mga negosyong naiwan sa kanila ni Marieta. Dahil business administration din naman ang tinapos niya, mayroon siyang kaalaman pagdating sa pag-handle ng mga negosyo. Nakatayo si Tiffany sa harapan ng salamin. Ang dating bata na tinalikuran ng mga taong pinanggalingan niya, ngayon ay isa ng matatag at malakas na babae. Wala na sa itsura niya ang pagiging mahina. Hindi na siya maaapi ng kahit na sino man. Kanina ka pa nandyan sa harapan nagsalabin. Baka naman mapasag na yan, ha? Sabi ni Mang June at napalingon naman agad si Tiffany. Ikaw, Mang June, ha? Natututo ka na ng mga ganyang biro. Sabi ko naman kasi sa'yo, iwas-iwasan mo si Henry. Bad influence yun eh. Natatawa namang sabi ni Tiffany. Saan nga pala ang punta ng lalaking yun? Ang aga-aga nga umalis, hindi mo lang ako binisip para naayatin ko sana siya. Pumasok na si Mang June at tinulungang ayusin ang buhok ni Tiffany. Mayroon po siyang business meeting sa Taiwan. Maaga siyang umalis kasi may mga kakausapin pa siya bago ang flight. Maliwanag ng dalaga. Kaya pala. Sobrang busy pala ni Henry. Hindi na nakapagpaalam eh. Kahit nga rin po ako, hindi na kami gaanong nakakapag-usap. Talagang dedicated siya sa ginagawa niya. Ikaw, Tiffany anak, kumusta ka naman? Ayos ka lang ba? Tanong ni Mang June at sandaling tinigil ang pagsuklay ng buhok ng dalaga. Ayos lang naman po ako. Maganda naman po ang takbo ng mga negosyo natin. Sabi ni Tiffany. Mabuti naman kung gano'n. Pero sigurado ka bang pupunta ka ron? Kung hindi ka pa handa, huwag mo munang pilitin. Sabi ni Mang June. Ayos lang naman po ako. Gusto ko lang silang makita. Pero hindi ako haharap sa kanila. Ngumiti ng mapait si Tiffany. Makalipas lang ang ilang minuto, nakaalis na rin sila ng mansyon. Habang nasa bahay, hindi maiwasan ni Tiffany na hindi kabahan. Pakiramdam niya, babalik siya sa nakaraan. Nasasaktan siya kapag naaalala niya kung papaanong itinaboy siya ng kanyang mga magulang. Huminga siya ng malalim. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili niya na kakayanin niyang humarap sa mga magulang niya. Nang marating na nila ang dating barangay na pinaroroonan nila, tumigil lang sa sakyan sa gilid ilang metro ang layo sa dati nilang bahay. Dito na lang po, lalakarin ko na lang po papunta sa amin. Sabi ni Tiffany. Sigurado ka ba, anak? Nag-aalalang tanong ni Mang June. Opo, kaya ko naman po. O sige, basta tumawag ka lang agad sa akin kapag nagka-problema, ha? Tumango na lamang si Tiffany at nagsimula na rin siyang maglakad. Bumuntong hininga muna siya. Nang matanaw na niya ang bahay nila, dumaloy na ang kaba sa kanyang sistema. Pero nagsalubong ang kilay niya nang makitang may nakalagay na karatula sa gate. May nakasulat na for rent. Pagtingin niya sa loob, nakakandado ang pinto. Tinanong niya ang matandang napadaan sa harapan niya. Ayon sa matanda, ilang taon nang walang nakatira doon. Pinapaupahan daw ng mga magulang niya pero wala namang tumitira. Matagal na palang walang pamilyang nakatira sa bahay na to.
Ano na kayang nangyari sa kanila? Humugot na naman ng malalim na paghinga si Tiffany. Bumalik na lamang siya sa sasakyan. Oh, anong nangyari? Bakit bumalik ka agad? Tanong ng matandang si June. Wala na pong tao sa dating bahay namin eh. Hindi ko na rin alam kung saan sila hahanapin. Siguro ito na yung sign para tuluyan ko na silang kalimutan. Tara na po. Nabigo man na makaharap ni Tiffany ang kanyang mga magulang. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil alam niyang hindi niya pa rin talaga kayang makita si Arnold at Glenda. Nakaramdam ng gutom si Tiffany. May nadaanan silang isang restaurant na hindi naman kalayuan sa dati nilang paaralan. Pumasok si Tiffany roon kahit medyo maraming tao. Wala naman siyang arte sa katawan. Kahit milyonarya na siya, simpleng tao pa rin siya kung titingnan. Habang naghihintay ng waiter, Kilala niya yung may-ari ng may restaurant. lumapit na lalaki sa kanya Malamang. mula sa kanyang likuran. Uy, Tiffany, ikaw na ba yan? Ang sabi na nga. Tanong ng isang lalaking waiter na sobrang pamilyar sa dalaga. Hindi niya maaaring makalimutan ang pagmumukha na yun kahit Jacob. pa maraming taon na ang Malamang. nakalipas. Hindi mabubura sa alaala niya ang taong sumira Kaya ng niya. buhay niya. Diego? Oo, ako nga, si Diego. Wait, hindi na pinatapos ni Tiffany ang lalaki sa pagsasalita nito. Agad na lumabas si Tiffany. Hinabol siya ni Diego hanggang sa makarating na sila sa labas. Hinawakan siya ng lalaki sa braso kaya napilitan na rin siyang humarap. Tiffany, gusto ko humingi ng tawad dahil sa ginawa kong pangiiwan sa'yo sa ere. Tawad? Naririnig mo bang sarili mo? O baka naman di ka lang talaga kaya hindi mo naririnig na sobrang kapal ng mukha mo sa sinasabi mong yan. Alam kong sobrang sakit ng ginawa ko sa'yo. Pero Tiffany, ang tagal na nun. Sana naman patawarin mo na ako. Ilang taon din kitang hinahanap eh. Hindi matahimik ang kalooban ko dahil pakiramdam ko kailangan ko mag-sorry sa'yo. Tiffany, please, sorry na. Hindi ko naman hinihiling na magkabalikan tayo. Ang akin lang, patawarin mo sana ako. Sabi ni Diego. Tinangkapan itong hawakan ng kamay ni Tiffany pero hinawi lang yon ng dalaga. Ang kapal ng mukha mo humingi ng tawad matapos ang lahat ng pinagdaanan ko. Lahat ng naranasan ko ng dahil sa'yo. Wala kang alam kung anong kalbaryo ang nangyari sa akin. Kaya wala kang karapatan na humingi ng tawad. Hanggang sa mamatay ako, hindi kita mapapatawad. Tapos na ako sa'yo. Okay na ang buhay ko ngayon kahit wala kayo. Kaya pakiusap lang, ayoko nang makita ang mukha mo. Please naman, Tiffany, patawarin mo na ako. Isang malakas na sampalang lumapat sa mukha ni Diego. Nagulat ang lalaki at muntik pa itong matumba sa kinatatayuan niya. Nanlaki ang mata ng lalaki. Agad na bumakas ang galit sa mukha nito. Akmang lalapit ito kay Tiffany pero biglang dumating si Mang Jun. Anong meron dito? Ayos ka lang ba, iha? Tanong ni Mang Jun. Ito kasing lalaki nito. Siya ang dahilan kung bakit nagkandalechi-lechi ang buhay ko eh. Nangungulit pa. Hoy, kaya mo si Tiffany kung ayaw mo ipadampot kita sa pulis. Maangas na sabi ni Mang Jun. Sino naman ba tong matandang to? Naiirit ang tanong ni Diego. Ako ang tatay niya, kaya huwag kang lolo-ulo sa akin. Dahil baka balihan kita ng buto. Alis niyan! Dadaan kami! Tinulak ni Mang Jun si Diego. Sabay na rin silang umalis ni Tiffany. Napahawak na lamang si Tiffany sa kanyang dibdib dahil sa lakas ng tibok ng puso niya. Dulot yun ng matinding galit na matagal niya nang hindi napapakawalan. Ayos ka lang ba, anak? Nag-aalalang tanong ni Mang Jun. Ayos lang naman po ako. Gumaan po ang pakiramdam ko. Sa wakas, nakatikim na rin siya ng sampal sa akin. Sagot naman ni Tiffany at natawa pa ito. Ano? Gusto mo ba ipakulong na natin siya dahil sa ginawa niya sa'yo noon? Hindi na po. Ayoko na po kasi magkaroon pa kami ng koneksyon sa isa't isa. Matagal ko na po kinalimutan ang nangyari noon. Gusto ko na lang mag-focus sa kung anong buhay ang meron ako ngayon. Sabi ni Tiffany. Tumangu-tangu lang si Mang Jun at pinaandar na rin ito ang sasakyan. Sa buong biyahe nila ay tahimik lang ang dalaga. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Tiffany ang mukha ni Diego. Ibang-iba na ang mukha ng lalaki. Malayo na yun sa mukhang hinangaan noon ng dalaga. Parang nakaramdam ng pagod si
Tiffany pagpasok pa lang niya sa sala. Agad siyang napaupo sa sofa at napasandal. Bumuga siya ng malakas na hangin. Napatulala siya sa chandelier. Kung ano-ano na naman ang iniisip niya. Oh, bakit ganyan na naman ang mukha mo? Problema mo. Napalingon si Tiffany nang marinig ang tinig na yon ni Henry. Nanggaling yon sa kusina. Nandito ka na pala? Nakangising sabi ni Tiffany. Ay hindi, picture ko lang to. Hindi ako to. Pabirong sagot ng binata. Umupo ang binata sa tabi niya. Kinurot pa nito ang pisngi ng dalaga. May nangyari ba sa lakad mo? Tanong ulit ni Henry. Hindi kami nagkaharap ng parents ko. Wala na sila sa dating bahay na tinitira namin. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Namiss mo sila, no? Natatawang sabi ni Henry. Hindi naman yun ang iniisip ko. Si Diego. Nang marinig yun ni Henry ay bumakas agad ang inis sa mukha ng binata. Parang allergic ito sa pangalang yun. Nakita kayo ng lalaking yun? Oo, accidentally, nagtagpuan ng das namin sa restaurant. Waiter siya ron. Kinukulit na ako. Buti na lang kasama ko si Mang Jun kanina. May ginawa ba siya sa'yo? Ayos ka lang ba? Susuntukin ko yun eh. Saan restaurant yun nagtatrabaho? Bibiling ko yung restaurant na yun para mawalan siya ng trabaho. Kalma na, Henry. Ayos lang naman ako. Wala na akong nararamdaman sakit. Puro galit na lang ang nararamdaman ko kapag nakikita ko ang mukha niya. Isa pa, gusto ko na lang kalimutan ang masamang nangyari noon. Gusto kong mag-focus kung anong meron ako ngayon. Nakangiting wika ni Tiffany. Kakalimutan? Hayaan mo na lang yung ginawa niya sa'yo noon? Hindi ko na makakalimutan. Pero gusto ko nang makausad. Ibabaon ko na sa nakaraan yun. Gusto ko na rin mabawasan ang dinadala ko. Mas mahirap gumalaw kapag may bigat kang dinadala sa kasalukuyan. Sabi ni Tiffany. Okay, sabi mo eh. Napangisi na lamang ang binatang si Henry. Wala rin naman itong magagawa pag si Tiffany na ang nagsabi. Malaki kasi ang respeto niya sa dalaga. Kamusta naman ang lakad mo? Tanong ng dalaga. Nice lang naman, nakakapagod. Hirap kausap ng ibang kliyente, hindi makaintindi. Sagot naman ni Henry. Natawa na lamang si Tiffany kay Henry. Tumayo ang dalaga at nagtungo sa kusina. Kumuha ito ng 2 bote ng San Miguel. Inabot nito ang isang bote sa binata. Ayos ah, ikaw na yata ngayon ang nagyayang uminom. Anong meron? Tanong ni Henry. Isang simpleng selebrasyon. Dahil sa wakas, kinaya kong humarap sa kanya. Uminom ka na lang. Inirapan na lamang ni Tiffany ang binata. Kahit na papaano ay narelax na rin ang utak ni Tiffany habang magkainuman sila ni Henry. Aminado ang dalaga na kapag kasama niya ang binata, para bang nagkakaroon siya ng lakas. Sa tagal na kasi nilang magkasama, si Henry na ang nagsisilbi niyang kakampi sa lahat ng bagay. Dakong alauna na ng madaling araw nang matapos sila. Tinanghali na sila ng gising kinabukasan. Buti na lang ay pareho naman silang walang aasikasuhin sa negosyo. Kaya sa araw na dalawin ng puntod ng namayapang si Marieta. Bago sila dumiretso sa sementeryo, dumaan muna sila sa bilihan ng mga bulaklak. Sa hindi nila inaasahang pagkakataon, isang tao na naman ang makikita Si ano yun, yung babae. Si Marita, sino ba yun? Si Grace, si Grace. Natanaw na agad ni Tiffany ang kanyang best friend na Sa- bigla na sabi lamang na- siyang iniwan sa ere noon. O bakit? May problema ba? Tanong ni Henry. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya kay Grace na abalang-abala sa pagsuri ng mga bulaklak. Alam na agad ni Henry kung ano ang ibig sabihin ni Tiffany. Kung hindi mo pa kaya, huwag mo munang pilitin. Wika ni Henry. Kaya ko naman siyang harapin. Wala naman siyang kasalanan sa akin eh. Hindi ko lang talaga alam kung bakit bigla niya na lang akong iniwan sa ere. Sagot ng dalaga. Yung pag-iwan niya pa lang sa ere sa kalagitnaan ng mga problema mo, kasalanan na yun. Mag-isip ka nga, buwelta pa ng binata. Halata ng inis sa mukha nito. Irritable kasi ito sa pagiging tangaminsa ni Tiffany. Ganun pa man, tumuloy pa rin sa paglalakad ng dalaga. Hanggang sa tuluyan na nga silang nagkaharap ni Grace. Noong una,
Nagsalubong lang ang kilay ni Grace na para bang kinikilala pa muna siya. Oh my God, ikaw na ba yan? Tiffany, ikaw ba talaga yan? Namamanghang tanong ni Grace. Pero nanatiling tahimik lang si Tiffany. Sa ibang direksyon lang ito nakatingin. Sa mga sandaling ito, parang bigla na lamang siyang nagkaroon ng pagkailang. Pero pinipilit niyang tatagan ang kalooban niya. Kailangan niyang malaman kung bakit siya nito iniwan noon. Kumusta ka? Wow, mukhang naging big time ka na ngayon, bes. Kaya pala hindi ka na nagparamdam, ha? Mayaman ka na pala. Sabihin mo nga sa akin, bes, taga saan bansa bang napangasawa mong foreigner? Tanong ni Grace. Sa uri pa lang ng pagtatanong ng babae ay ramdam na agad ni Tiffany na meron itong gustong tumbukin. Para bang pasimple siya nitong iniinsulto. Kaya naman, dito na niya napagtanto na hindi nga talaga sila okay ni Grace noon pa man. Hindi na nakatiis si Tiffany. Tinanong niya na ang dating kaibigan. Grace, anong nangyari sa atin noon? Bakit bigla mo na lang akong iniwan sa kalagitnaan ng mga pinagdadaanan ko? Seryosong tanong ni Tiffany. Seryoso ka ba, bes? Di ba tayo mag-uusap? Pwede naman dyan, oh. Libre mo ako. Marami ka naman na sigurong pera, di ba? Huminga ng malalim si Tiffany. Pumayag silang pumasok sa isang restaurant na malapit lang din sa tindahan ng mga bulaklak. Maraming in-order na pagkain si Grace dahil alam nitong si Tiffany naman ang magbabayad. Tahimik lang si Tiffany habang pinagmamasdan ang kanyang dating kaibigan. Sa isip-isip ni Tiffany, wala pa rin talagang pinagbago si Grace. Palahura at pabalbal pa rin. Sagutin mo muna ang tanong ko bago tayo kumain. Sabi ni Tiffany. Napatigil naman si Grace sa paglagok ng juice. Pwede naman kumain muna tayo. Kasi baka mamaya hindi na tayo makakain kapag nagsalita na ako. Natatawang sabi ni Grace. Bakit? Kasi hindi ko nagugustuhan ng mga sasabihin mo? Buwelta pa ni Tiffany. Sa puntong ito, binitiwan na ni Grace ang kutsara at tinidor na hawak nito. Nakita na rin ni Tiffany sa mukha ni Grace ang inis. Gusto mo ba talagang malaman? Ngumisi si Grace. Sa reaksyon ng mukha nito ay parang wala naman itong nararamdamang konsensya. Para bang proud na proud pa ito sa kung ano man ang ginagawa nito kay Tiffany. Oo, iniwan kita sa ere. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw na kita sa buhay ko. Madiin na sabi ni Grace. Ha? Una pa lang, hindi na talaga kita gusto, Tiffany. Masyado ka sumasapaw sa lahat. Lagi ka nakaharang sa dadaanan ko. Kapag kasama kita, lagi akong pangalawa sa mata ng mga tao. Sa honor, ikaw ang una. Sa ganda, ikaw ang nauuna. Sa kabaitan, ikaw pa rin. Ikaw ang paborito ng lahat. Ikaw na lang palagi. Nakakainit ka na. Hindi mo ba napapansin na una pa lang hindi na kita tinuturing na kaibigan? O baka naman kasi tayo pa sa pagkakaroon ng kaibigan. Kasi sa bahay ninyo, wala namang nakikinig sa'yo. Pues hindi kita tinuring na kaibigan. Pinakisamahan lang kita para alam ko kung paano kita pababagsakin. Padabog na sinubo ni Grace ang inikot-ikot nitong pasta at saka tumingin kay Tiffany ng nakakaloko. Yung pumunta tayo sa bahay ni na Peter, nung nag-inuman tayo, lahat yun plano ko. Ito naman kasi si Diego, takang natikman ka. Kaya yun, tinulungan ko siya na maabot ang pangarap niya. Total win-win situation naman eh. Makakarao siya, tapos mapapabagsak naman kita kapag nabuntis ka. Well, kung okay naman ang buhay mo, tingin ko hindi kita napabagsak. So sad that fail ako. Pero I'm so happy for you, Tiffany. Kasi sigurado na ang magandang future ng anak mo dahil sa malamang may sugar daddy ka. Wait, bakit pala hindi mo kasama ang anak mo? 12 years old na siya, di ba? Nagawa pang ngumiti ni Grace. Sa mga sandaling ito, lihim na nakasara ang kamao ni Tiffany. Namumuo ang puot at galit sa kanyang kalooban. Hindi niya matanggap na lahat ng pinakita sa kanya ni Grace ay palabas lamang lahat. Nagugulat ka ba? Well, hindi na nakakapagtaka na ngayon mo lang ito nalaman. Eh mukhang hanggang ngayon nga, hindi mo pa rin alam kung sino ang kabit ng papa mo eh. Alam mo, nakakaawa ka. Kahit na ano pa man ang narating mo ngayon, ang lungkot ng buhay mo dahil wala kang pamilya. Tinakwil ka ng mga magulang mo. Mas nakakaawa ka. Sabat ni Tiffany. Nagsalubong ang kilay ni Grace nang marinig yon.
Humigpit ang hawak nito sa baso ng juice. Anong sabi mo? Nakakaawa ka, Grace. Napupuno ng inggit ang katawan mo. Dahil sa ginawa mo, pinatunayan mo lang sa akin na kahit kailan, mas malala ang pamilyang pinanggalingan mo kaysa sa akin. Kasi kung may mabuti kang pamilya, hindi ka hahantong sa ganyan. Napaka-desperada mo. Gagawin mo ang lahat para lang makuha ang gusto mo. Gagawin mo kahit na sa pinaka-nakakadiring paraan. Oo, wala nang pamilyang kinagisnan ko noon. Pero may mga tao na ngayon akong naituturing na pamilya. Sila, hindi nila ako niloloko. Ikaw, mukhang hindi rin naging maganda ang buhay mo mula nang alisin mo ako sa buhay mo. Empleyado ka pa rin siguro hanggang ngayon. Habang ako, yung batang sinira mo ang buhay noon, maayos na ang buhay ko. Kumakain na ako ng higit pa sa 3 sa isang araw. Natutulog ako ng walang iniisip na utang. Nakakabili ako ng kahit na anong gusto ko nang hindi tumitingin sa presyo. Higit sa lahat, kaya kong gumising sa umaga nang hindi ginugulo ng konsensya ko. Kaya Grace, nakakaawa ka. Sobrang nakakaawa ka. Sa sinabing ito ni Tiffany, para bang nasagi niya ang ego ni Grace. Agad itong sumabog. Hinampas nito ng malakas ang lamesa at tumayo. Lahat ng tao sa restaurant na yon ay napatingin sa kanya. Hindi ko kailangan ng awa mo. Maayos ang buhay ko ngayon. Masaya ang buhay ko. Baka ikaw ang umiyak kapag nalaman mo kung ano pa ang mga bagay na nawala sa'yo at napunta sa akin. Pagsisisihan mo Yung ang tatay niya napunta sinasabi siguro mo. kay Grace. Kung ano man Yan ang kabit ng tatay niya. wala na Siguro, akong oo. pakialam dyan. Iyon na yan. Dahil iyak ako na basura lang naman ang nadampot mo. Tumayo na rin si Tiffany. Lumapit sa kanya si Grace. Akmang sasampalin nito si Tiffany. Pero buti na lang ay lumapit na rin si Henry na nasa kabilang table lang. Agad nitong hinawakan ng kamay ni Grace at binitiwan ng marahas. At sino ka naman? Iritableng tanong ng babae. Kaibigan ako ni Tiffany. At para sabihin ko sa'yo, kaya kitang sampalin ng hindi ako nakukulong. Pagbabanta ni Henry. Tumawa lang sa kanila si Grace. Akala nito ay nagbibiro lamang si Henry. Maya-maya pa, may lumapit na rin na security sa kanila. Pre, palisin nyo na tong babaeng to. Gumagawa siya ng iskandalo sa restaurant na to. Sabi ni Henry. Lumapit ang dalawang lalaki at saka sapilitang hinawakan sa magkabilang braso si Grace. Bitiwan niyo nga ako mga pangit. Kadiri, huwag niyo ako hawakan. Wala nang nagawa ang dalaga nang hilahin na ito palayo roon. You okay? Tanong ni Henry. Yes, okay lang naman po. Sagot ni Tiffany kahit na may nagbabadya ng luha sa gilid ng mga mata nito. Let's go. Umuwi na muna tayo. Sabay na rin silang lumabas. Pagsakay nila ng kotse, huminga ng malalim si Tiffany. Pero bigla na lamang itong bumigay. Tuluyan na itong naiyak dahil sa mga nalaman niya. May parte ng kanyang puso na hindi natanggap na niloko din pala siya ng taong tinuring niyang best friend. Sa kanilang buong biyahe, walang ibang ginawa ang dalaga kundi ang umiyak ng umiyak. Hinayaan lang siya ni Henry at ni Mang Jun. Hapon na sila bumalik ng mansyon. Nahimasmasan na rin si Tiffany ng mga sandaling yon. Sabi ko naman kasi sa'yo kung hindi mo pa kaya, huwag mong pilitin. Ulit mo kasi. Sabi ni Henry nang nasa dining area na sila. Mas maganda namang nalaman ko na para kahit pa paano, nabawasan na rin ang iniisip ko. At least ngayon alam ko nang hindi ko talaga siya tunay na kaibigan. Mabubura ko na rin siya sa buhay ko ngayon. Ngumiti na lamang si Tiffany. Napailing na lang si Henry sa dalaga. 2 buwan ang nakalipas, naging abala na si Tiffany sa pag-aasikaso ng mga negosyo nila. Pansamantalang nawala sa isipan niya ang mga nangyari dahil sa dami ng mga dapat unahin. Isang gabi, katatapos lang ni Tiffany sa pagbabasa ng mga papeles na nasa ibabaw ng kanyang table. Bigla siyang napatingin sa maliit na kalendaryo na nakalagay sa gilid ng mesa. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang niyang naisip na parang may kakaiba sa araw na yon. Napahawak siya sa kanyang sentido at pilit inaalala kung ano ang nakalimutan niya. Maya-maya pa, bigla na lang niyang naalala na ang araw pala na yon ay kaarawan ng kanyang ina. Napaayos siya ng upo.
Parang may parte ng kanyang puso ang bigla na lang nakami sa presensya ni Glenda. Naisip niya, kumusta na kaya ang kanyang ina? Nasa maayos kaya na kalagayan nito? Alam na kaya nito kung sino ang babae ng kanyang ama? Dahil sa pag-iisip ng mga ganon, tumayo si Tiffany at lumabas ng mansyon. Balak niyang puntahan ulit ang dati nilang bahay sa pagbabaka sakaling makita niya roon ang kanyang ina. Samahan na kita. Nagpapahinga na si Ma'am June eh. Pag-alok sa kanya ni Henry nang makita siya sa garahe. Hindi naman tumanggi ang dalaga. Bumiyahe sila patungo sa dating barangay na kinalakihan ng dalaga. Pagdating nila, wala pa rin tao. Dismayado si Tiffany. Nakaramdam siya ng lungkot. Kahit na naging mahigpit sa kanya ang kanyang ina noon, hindi pa rin niya magawa